Magandang araw. Ngayon ang ituturo ko sa inyo paano malaman na sira na ang processor ng computer. Okay, may mga senyales na sira na ang processor. Una, kapag ang computer ay hindi na nag-on o hindi nagbo-boot, so possible pwedeng sira yung processor natin. Or yung power supply ng computer natin ang sira. So, dapat ma-check muna natin yung power supply ng ating computer. Okay, pangalawa, system crash or freeze, no, system freeze. Okay, madalas na nagka-crash. Ano ibig sabihin nagka-crash? Yung bigla na lang magre-reset yung computer natin. Then bigla na lang nag-hang, no? Possible 'yon. So, system freeze ang tawag doon. Pangatlo, overheating. Kung ang processor ay saninang nagdudulot ng paghang or sobrang init ng processor natin, so possible na sira po yung ating processor. Pang-apat, slow performance o mabagal, no? So, mabagal na yung response ng ating computer. Possible din po yon, slow performance. Okay. Panglima, error message. So, may mga nagpa-pop up na mga message na nag-indicate na sira na po yung ating processor. Okay? Then, number 6, yung beep codes or yung beep sounds, no? Okay, paulit-ulit, pwede rin pong processor na or ang ating memory, no? So, baka kailangan lang pong linisan. Kaya mayroon siyang mga beep sounds or beep codes. Ano po? Okay. Paano malaman kung sira na ang processor? Okay, gagamit tayo ng run diagnostic test. Tulad ng stress test, benchmark, para malaman kung sira na po yung processor. Ano po? Okay. Check system logs. Pwedeng tingnan ang system para malaman kung may error o problema ang processor natin. Okay? 3. Monitoring ng temperature. Pwedeng ma-check natin yung temperature. Pwede po sa BIOS. No? Makikita natin yung temperature doon sa BIOS setup. Okay? Pang-apat, swapping ng processor. No? Pwede natin pag-swapin para lang ma-identify natin kung talagang sira yung original na processor niya. So, swapping. Okay, paano maiiwasan ang pagkasira ng processor? Una, proper cooling. So, kailangan natin ng CPU exhaust fan, okay? Dagdagan pa natin ng fan yung ating CPU o yung computer natin. Regular maintenance, no? So, kailangan lagi natin ma-check, mami-maintenance. So, palitan natin ng tawag nito, yung thermal paste, no? So, ma-check natin yung thermal paste at mapalitan. Okay? Avoid overclocking, yung ginagawa, sinasagad yung overclocking. So, hindi pwede yun. Dapat default lang. Okay? Kung hindi tayo sigurado. Ano ba yung overclocking? Para mas lalo pang bumilis yung computer natin. So, malaking yun, cost sa processor natin. So, mag-iinit siya. So, possible niyan, masisira yung ating processor. Okay? Then, gagamit tayo ng mga component na matataas yung kalidad o tinatawag na mga branded, no? Branded na motherboard, then branded na memory, branded na hard disk,
Ayun, so gagamit tayo ng mga high-end quality components. Okay? Additional lang po, so kaya nasisira yung processor, pwede rin pong mishandling ano po. So, bakit po? Papakita ko po sa inyo. Okay. Mishandling, isa-isa na rin po ito. Itong 4 na lock, possible pong mali yung kabit or hindi maayos na pagka-install ng ating CPU heatsink. So, pwede siyang mag-cause ng damage sa processor natin. Kasi magiging cause niyan, overheating siya. Na po, kapag hindi maayos yung pagkalak nito. So, tatanggalin muna natin ang ating processor. Papakita ko po sa inyo kung bakit siya nasisira or tinatawag na mishandling. No. Iyon, okay. Okay. So, ito yung fan natin, no? Heatsink fan. So, matigas na yung ating thermal paste. Kailangan nang mapalitan. Ano po? So, magkukos siya ng overheating or hang. So, maapektuhan po yung processor natin. So, matigas na yung thermal paste natin. So, papalitan natin yan. Okay? Kapag wala, kung sira na po ito, itong CPU fan or heatsink, kailangan natin itong palitan na, no? Nasisira po kasi, nabubungi po yan eh, no? Nagka-crack po ito mga to. So, pag nag-crack na po yan, wala na po sa ayos yung kapit nung ating CPU heatsink. So, magkukos siya ng overheating, ano po? Kaya dapat mapalitan natin to. Okay. Then, mayroon siyang clamp ito po. So, baka hindi rin, sira na po rin ito. So, pa-double check po ito. Ano po? Pa-double check kung sira na po. So, ito naman, hindi pa naman sira. Ano pa nagiging cause? Sobrang dumi. Kaya nga may preventive maintenance tayo. So, dapat malinisan natin po yan. Ano po? Sobrang dumi, no? Ngayon, kaya ko po ito tinanggal kasi may papakita po ako sa inyo. No? May tinatawag po kasi tayong pin. Yan, ito po yung pin. Pin 1 ang tawag dyan. Ano po? Pin 1. Ngayon, kung baliktad o mali yung kabit natin, so magiging cause po nun ay masisira po yung mga paa niya. Yung mga paa na yan, no? Maliliit na paa. Mababaluktot po yung mga paa. So, sira na po yung ating lagayan ng processor natin. Ano po? Kaya dapat tama po yung kabit natin ng processor natin. Okay, pag kinabit yan, possible na madamay na po yung motherboard mo, madami pa po yung processor natin. Okay, so again, lilinisan bago ikabit. Then, ipapalitan natin to ng thermal paste. Then, paano pagkabit niyan? Ngayon, may papapansin ako sa inyo, mayroong pin 1 sa dulo. So, ibig sabihin, itong processor ko, dapat ganito siya nakakabit. Ano po? Ayan, ganyan. Kasi pag mali yung kabit mo niyan, damay-damay na yan. Pwedeng masira yung motherboard mo, masira yung processor natin. Okay po? Ngayon, sasabihin natin, nalinisan ko na, ano po. Ngayon, ang gagawin natin, meron siyang, para siyang clamp, para hindi siya lumabas o umatras. So, lock siya, ano po. Yan. Ganyan lang po yan. Okay. Then, tulak mo siya. Okay. Then, ilalak natin. Meron siyang kawit dyan. Okay, lock na. Lock na po. Tsaka mo po ito kakabit yung CPU heatsink. O, dapat malinis din po yan. Kumbaga, dumaan na siya sa tamang preventive maintenance. Ano po? So, dyan po muna nagtatapos ang ating tutorial para ma-identify natin kung ano yung nagiging cause ng processor natin. Okay po, marami pong salamat. Paki-follow, like, and share. Pa-subscribe na rin po kung nagustuhan po ang aking video. Pagpasensya na po ang aking pananalita at merong tono. Ano po?
Salamat po.